Guys, for today's video, napaka-quick na video lang naman po neto. It's good to share po kasi. Sa tingin ko po, ganito na po dapat ang mangyari sa mga loan apps natin, mga bank apps natin, or even e-wallets natin. I think having this solution is better to secure our funds. Ano ba to? Well, apparently si Tonic ay may pa-email at nag-announce na meron siyang panibagong feature. And this feature is only found dun sa app nila. So kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Huwag na po natin patagalin, may maikling video lang naman po ito. Ito, nag-email po si Tonic sa akin. Sabi niya ay, "Love is calling. We can now call directly from the Tonic app." We can now call directly from the Tonic app. Ibig sabihin? Ibig sabihin po niyan, nasa app mismo ni Tonic, doon na po kayo makaka-receive ng calls coming from Tonic. Basahin po natin. "Hey love, we've got something new to make things easier and safer for you. Introducing in-app calling. We'll now call you directly through the Tonic app. No more guessing on unknown numbers anymore. How does it work? So we will give you a ring. Right inside the Tonic app, you'll see it's us. No doubt and scammers. You answer in-app. Quick, secure, and real." Which is, may point naman talaga, di ba? When we'll call, ito daw yung instances na tatawag si Tonic sa loan approval, document verification, and kung merong mga suspicious transaction sa mga accounts natin. Ano daw yung kailangan natin gawin? Well, ito lang daw. When a recording permission request pops up, click allow while using the app. This helps us help you keep it secure and efficient. Your security is our top priority. Always double check before answering any call and keep your details safe. We never ask for your OTP or password. Stay safe and talk to you soon. So, simple as that, sa tingin ko po, maganda to ma-implement sa lahat ng apps natin, including e-wallet. Isipin nyo po yan, kung kailangan mag-verify, o di ba yung mga nanloko na tungkol sa GCash, yan, kaya nalilimas yung GCash natin Kung mag-verify man si GCash or even si Maya, sa atin, kukontakin nila tayo, maganda ngang galing sa GCash app or sa Maya app yung tawag, di ba? Or even sa mga banks natin, sa BDO, di ba? Union Bank, Metro Bank. Kung ang tumatawag ay doon galing sa app, well, kahit papaano panatag tayo, secured tayo na ang magiging kausap natin ay mga bank personnel talaga or yung mga empleyado talaga nung mga bank apps na yan, e-wallet apps na yan, or even lending app. Thus, this eliminates yung mga pagtawag-tawag ng mga unknown numbers na alam naman natin na kadalasan ay scam. I'm not sure if you watch my video years ago na may tumawag sa akin coming from Union Bank na unknown number. I'm pretending to be from Union Bank. So, maraming ganyang instances. Kung naniwala ako doon, edi na-scam na sana ako. Pero kung meron ngang verification na ganon, and sometimes talaga nagbe-verify ang mga banks, kung galing mismo sa app, di ba, makakasigurado tayo na sila talaga ang kausap natin at hindi tayo i-scam. Katulad na lang siguro ng verification na ginagawa ni East West. Kapag meron akong purchase na malaki, na out of ordinary, tumatawag si East West. Kino-confirm yung transaction ko, kung ako daw ba yung gumawa, etc. etc. Well, anong number yon? Medyo syempre skeptical ka pa rin magbigay ng information sa kanila, lalo na hindi naman nagve-verify or what, nagpapakilala lang sila coming from East West. So, kung yung verification na yan ay nasa loob ng East West app, bigla nang tatawag, magre-ring ang phone mo, di ba, hindi ka kakabahan at secured ang pakiramdam mo. Though yes, maganda to, hindi ko rin naman po alam talaga. Aminin ko po sa inyo, hindi ko alam kung gaano kalaking resources ang kailangan para ma-implement tong ganito. Hindi natin sure, baka license ang kailangan nila dyan para magkaroon ng communication through the app, etc. etc. I'm not sure. Or may security issues sa ganyan. Hindi ko po talaga alam. Pero, maganda nga itong ginawa ni Tonic na sa loob na ng app, manggagaling ang tawag. Kung magagawa yan ng ibang apps natin, lalo na mga banking apps, ng mga traditional banks, the better. Kayo, ano sa tingin nyo? Okay bang implementation to for our security? Or may nakikita kayong issues or privacy dito sa ganitong implementation? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for this morning's video. Abangan nyo po ang video natin tonight. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe
para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!